Tawagin niyo na lang akong Aling Rosa. Isang caretaker sa isang lumang mansyon sa probinsya. Sabi ng dating nagbabantay rito, may kung anong kakaiba sa bahay na ito. Ay naririnig daw na yapak sa gabi, may aninong dumaraan sa bintana at may umiiyak sa lumang kwarto sa itaas. Pero hindi ako basta-basta naniniwala sa mga kwentong ganyan. Isang gabi, habang nagwawalis ako sa sala, biglang may malakas na kalabog mula sa itaas. Napatigil ako. Sinundan niyo ng mahinang yapak sa hagdan. Dahan-dahang bumababa. Napalunok ako. Ako lang ang tao rito. Sino ang naglalakad? Umigpit ang hawak ko sa walis at dahan-dahan ako lumapit sa hagdan. Nang itaas ko ang aking tingin, may aninong dumaan sa itaas. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may malamig na hangin na dumampi sa aking batok. Baka daga lang, mahina kong sabi sa sarili. Pero alam kong hindi iyon daga. Dahan-dahan ako umakyat. Bawat hakbang ko, parang may bumubulong sa hangin. Ang marating ko ang itaas, napansin kong bukas ang pinto ng lumang kwarto. Hindi ko matandaan kung iniwan ko itong bukas. May nahulog mula sa loob, isang lumang larawan. Pinulot ko ito at nilingon ng paligid. Habang hawak ko ang larawan, napansin kong may sulat sa likod. Tulungan mo ako. Bigla akong kinabahan. Mula sa gilid ng aking mata, ay nakita akong refleksyon sa lumang salamin sa loob ng kwarto. Isang batang babae, maputla, luhaan, nakatitig sa akin mula sa aking likuran. Hindi ako makagalaw. Lumamig ang paligid. Naramdaman ko ang malamig na kamay na umawak sa braso ko. Aling Rosa. Mahina na boses ang narinig ko. Napapikit ako sa takot. Nang dumilat ako, wala na ang bata. Pero ang larawan na hawak ko, basa ng luha. Kinabukasan, umalis ako sa mansyon at hindi na bumalik. Hanggang ngayon, sinasabi nilang may umiiyak pa rin sa lumang kwarto. At sa tuwing may dadaan sa mansyon, may nakikita silang anino nakasilip sa bintana, tahimik na naghihintay ng tulong. Ako si Nardo, isang caretaker sa isang maliit na rest house sa gitna ng bukirin. Tahimik at malayo sa kabiasnan ng lugar, kaya madalas akong mag-isa rito. Ngunit may isang bahagi ng bakuran na hindi ko gustong puntahan, ang matandang puno sa likod ng bahay. Sabi ng mga taga roon, may nagpakamatay raw na babae roon. Ilang dekada na ang nakalipas. Simula noon, may kung anong hindi maipaliwanag na presensya sa ilalim ng punong yon. Hindi ako naniniwala sa kwento. Hanggang sa may narinig ako isang gabi. Habang naglilinis ako sa loob ng bahay, biglang may pumalahaw na iyak mula sa likod. Parang boses ng isang babae. Mahaba, masakit sa pandinig. Napatayo ako. Nakiramdam. Huminto ito saglit. Pero agad na sinundan ng may hinang hikbi. Lumabas ako para tignan. Pagdating ko sa likod ng bahay, malamig ang hangin. Kahit tag-init. Tahimik. Walang kahit anong gumagalaw. Pero ang anino ng puno, parang mas madilim kaysa dati. Lilingunin ko sana ang bahay,
nang mapansin ko ang isang bagay sa ilalim ng puno. Isang puting tela na parang damit. Nanginginig akong lumapit at doon ko nakita may isang babae nakatalikod sa akin. Mahaba ang buhok, nakalugay, at basa ang suot niyang puting bestida. Para siyang nanginginig habang patuloy sa paghikbi. "Miss, ayos ka lang ba?" tanong ko. Kahit nanunuyo ang lalamunan ko. Bigla siyang tumigil. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang muka. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang nanlilisik niyang mapupulang mata o ang pagngisi niyang abot tenga. Hindi ko naisipang tumakbo. Naramdaman ko na lang ang malamig na hangin sa bato ko at isang boses na bumulong sa tenga ko. "Huwag mo akong iwan." Pagdilat ng mata ko, umaga na. Nakahandusay ako sa damuhan, nanginginig at may marka ng kamay sa liig ko. Kinabukasan, umalis ako sa rest house at hindi na bumalik. Ngunit mula noon, tuwing pumipikit ako para matulog, naririnig ko pa rin na may hinang hikbi sa hangin. Ako si Greg, isang bagong caretaker sa isang lumang bahay sa bahayan. Tahimik ang lugar, malayo sa abala ng syudad. Ayon sa may-ari, bihira naman silang bumisita kaya ako lang ang tao rito. Madali lang naman ang trabaho, maglinis, magbantay, at tiyaking walang nakakapasok na magnanakaw. Pero isang gabi, may kakaibang nangyari. Habang nagkakape ako sa kusina, napatingin ako sa bintana. Maliwanag ang buwan, kaya kitang-kita ko ang labas ng bahay. At doon ako may nakita. Isang muka, nakasiksik sa pagitan ng mga rehas ng bintana. Maputla ang balat, malalim ang mga mata at nakangisi. Napapitlag ako. Tumayo ako agad at lumapit sa bintana. Pero nang idikit ko ang mukha ko para tignan ng mas maigi, bigla itong nawala. Lumabas ako para tignan kung may tao nga. Pero wala namang sino man sa paligid. Tahimik ang paligid, maliban sa mahihinang huni ng kuliglig. Baka namamalikmata lang ako. Bulong ko sa sarili bago bumalik sa loob. Ngunit habang paakyat ako sa hagdan, napalingon ako sa malaking salamin sa dingding. At doon sa refleksyon, nasa likod ko siya, nakangiti, nakatitig sa akin. Napaatras ako at mabilis na tumingin sa likod ko. Wala. Pero nang ibalik ko ang tingin ko sa salamin, naroon pa rin siya. Mas malapit, at doon ko napansin, hindi lang siya refleksyon. Dahan-dahan lumabas mula sa salamin. Hindi ko na alam kung paano ako nakalabas ng bahay. Pero kinabukasan, nag-resign ako. Sinabihan ko ang may-ari, pero ngumiti lang siya at sinabing, nakita mo na rin pala siya. Ako si Maripe, isang caretaker sa isang abandonadong gusali sa bayan. Dating ospital daw ito noong panahon ng giyera, pero matagal nang walang gustong gumamit nito. Ang trabaho ko lang ay tiyaking walang papasok na magnanakaw o palaboy sa loob. Tahimik dito sa araw, pero pagdating ng gabi, pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Noong pangatlong gabi ko sa trabaho, habang umiinom ako ng kape sa maliit kong opisina sa unang palapag,
biglang may kumatok sa pinto. Napatigil ako. Sino naman ang pupunta rito sa ganitong oras? Dahan-dahan ako lumapit at sumilip sa maliit na bintana ng pinto. Wala namang tao. Napakapit ako sa dibdib ko. Lumabas ako para tignan kung may tao sa paligid. Pero wala. Sinubukan kong baliwalain yon at bumalik sa loob. Kinabukasan, tinanong ko ang dating caretaker kung may kakaibang nangyayari dito. Yung kumakatok? Huwag mo nang pansinin, basta huwag mong pagbuksan. Huwag pagbuksan? Tanong ko habang kinakabahan. Huwag na huwag, kahit anong mangyari. Seryoso niyang sagot. Kinilabutan ako. Niloloko lang ba niya ako? Kinagabihan, habang nakaupo ako sa opisina, narinig ko ulit ang pagkatok. Mas malakas ngayon, mas matagal. Napasinghap ako. Sinilip ko ulit ang bintana ng pinto. Wala pa ring tao. Mas bumilis ang tibok ng puso ko. Lilingunin ko na sana ang hagdan ng mas malakas. Hindi ko na kinaya. Kinuha ko ang flashlight at baseball bat at mabilis binuksan ang pinto. Wala pa ring tao. Pero nang tignan ko ang sahig, may marka ng kamay sa alikabok. Maliit, parang kamay ng bata. Biglang lumamig ang paligid. At bago ko pa maisara ang pinto, may narinig akong boses sa likod ko. Malamig at pabulong. Sabi ko sa'yo, huwag mong pagbuksan. Ako si Alma, isang stay-in caretaker sa isang lumang bahay na hindi na tinitirahan ng may-ari. Malaki ito, may 2 palapag at napapaligiran ng matataas na puno. Tahimik dito, masyadong tahimik. Sa unang linggo ko, wala naman ako nararamdamang kakaiba. Pero pagsapit ng 2nd linggo, may nagsimula akong mapansin. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may tunog ng yabag mula sa itaas. Parang may naglalakad sa lumang kahoy na sahig. Ako lang ang tao sa bahay. Isang gabi, nagpasya akong alamin kung ano yon. Dahan-dahan ako umakyat sa hagdan. Hawak ang flashlight. Tahimik ang paligid. Pero nang makarating ako sa itaas, napansin kong bukas ang pinto na isang silid. Kahit sigurado akong sinara ko ito bago ako matulog. Dahan-dahan ako sumilip sa loob. Wala namang tao. Pero sa dulo ng kwarto ay isang lumang salamin na nakasandal sa dingding. Madilim ang paligid. Pero sa ilalim ng mahina kong ilaw, may nakita kong refleksyon sa salamin. Isang lalaki nakangiti, nakatayo sa likod ko. Napabalikwas ako na lingon, pero wala namang tao sa likod. Bumalik ako sa pagsilip sa salamin, at nandun pa rin siya. Mas malapit na, mas malaki ang ngiti, at dahan-dahang bumuka ang kanyang bibig, habang bumubulong ng, "Nakikita mo na ako, hindi ba?" Hindi ko na alam kung paano ako nakatakbo pababa. Ang naaalala ko lang, nung sumilip ako ulit sa salamin bago ako lumabas ng bahay, wala na ang lalaki. Pero nakangiti na rin ang refleksyon ko.
Ako si Joanna. Bagong lipat ako sa isang lumang bahay sa bayan. Wala akong pambili ng kondo o apartment. Kaya nang may mag-alok sa akin ng murang paupahang bahay, agad akong pumayag. Maganda naman ang bahay, kahit medyo luma na. Pero may isang bagay akong hindi gusto. Ang malaking aparador sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam akong nakukuha rito. Nung unang gabi ko, habang nakahiga na ako sa kama, bigla ako nakarinig ng mahina at garalgal na tunog mula sa aparador. Para bang may gumagalaw sa loob. Napaupo ako sa kama. Hindi ako sigurado kung namamalikmata lang ako. Pero parang bahagyang gumalaw ang pinto ng aparador. Kinabahan ako. Dahan-dahan akong bumangon at lumapit. Hinawakan ko ang seradura at marahang binuksan ang pinto. Wala naman. Puro damit lang ang nasa loob. Napailing ako. Siguro lumang kahoy lang. Kaya umingit. Pero habang papalayo ako, napansin kong parang may nakasilip mula sa pagitan ng mga damit. Isang mata. Nanlamig ako. Dahan-dahan kong binalik ang tingin ko sa aparador. Umakbang ako palapit. Nanginginig na hinawi ang mga damit. Wala namang tao. Napaatras ako. Sinara ko agad ang aparador at bumalik sa kama. Pilit na iniiwasan tumingin doon. Kinabukasan, tinanong ko ang landlord tungkol sa aparador. Hindi mo ba alam? Natatawa niyang tanong. May dating nangupahan dyan, pero bigla na lang nawala. Akala namin umalis. Pero nang ipaayos namin ang bahay, Napatigil siya. Ano? Tanong ko. Kinakabahan. hindi na namin siya nahanap. Pero nung binuksan namin ang aparador, may nakita kaming kuko. At mga galos sa loob ng pinto nito.